Isa sa binabantayan nating propesiya ay yung tinatawag na climate change. Ang climate change ay senaryo na dinidescribe na mismo ng Biblia. At isa nga sa bahagi ng climate change ay yung mga malalakas na bagyong dumadating sa ating bansa dahilan ng pagbaha dito sa Pilipinas and more specifically dito sa Luzon. Isa sa nakakaalarma sa panahon natin ngayon ay tila patindi ng patindi ang mga epekto ng mga bagyo ngayon kumpara noon. Sa aking opinyon o maaring napapansin nyo rin, dati ang epekto ng bagyo dito sa Pilipinas ay yung lakas lang ng hangin. Kung ikukumpara ngayon, tila mas matindi ang epekto ng dalang tubig ng bagyo ngayon kumpara noon. Kahit low pressure pa lang ay kaya na magpabaha sa isang lokal na lugar dito sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, madalas sinisisi ng mga Pilipino ay ang gobyerno, lalo na sa flood control projects. Laging sinisisi ang presidente o mga tao sa kongreso at mga mayor. Sa isang banda, masakit mang isipin pero ito'y katotohanan na madaming pangako talaga ang mga politiko na pero madalas ay puro salita lamang. Ngayon, ano-ano ba ang dahilan kung bakit masalimuot ang pagbaha ng labis dito sa Metro Manila? Una, dahil ang lokasyon ng Pilipinas ay nasa kaliwa ng Pacific Ocean. Siyempre kapag Pacific Ocean, talagang daanan ito ng mga bagyo na namumuo sa panahon ng mainit ang panahon. Base sa ulat ng Pag-asa, since 2018 hanggang 2024, 15 to 25 tropical cyclone at ilang mga super typhoon ang pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility o yung tinatawag na PAR. Meaning daanan talaga ng bagyo ang bansang Pilipinas. Pangalawang dahilan ay yung hindi matapon-tapon na basura. Ngayon 2025, heto na naman ang bagyo. Bukod sa daanan ng cyclone ang Pilipinas, may problema din itong hindi maitapon. Inulat ng GMA noong isang taon na 70% ng drainage ng National Capital Region ay barado dahil sa basura. Napag-alaman ang 255 billion ang inilaan ng DPWH flood control projects noong national budget para sa 2024. Ngunit tila hindi maramdaman ng mga taong bayan ang magandang resolusyon ng mga flood control projects na ito, lalo na sa Metro Manila. May nagsasabi na napakalaki ng budget dahil para lang daw ito sa malaking baha. Kaya siguro hindi gumagana dahil malit na bagyo lamang ang dumadaan. Meaning hindi mararamdaman ng taong bayan ang epekto ng flood control projects kahit umabot pa sa 100 feet ang taas ng baha dito sa Pilipinas. Ngunit hindi lamang po basura at bagyo ang problema. Meron pang isa na hindi alam ng marami. Bihira lang kasing ilabas sa media ang pangunahing dahilan kung bakit palaging binabaha ang Luzon. Kaya pangatlo dito ay yung paglubog mismo ng Luzon. Ang paglubog ng Luzon ay bihirang ibalita sa mga media. Ngunit sinabi ng Greenpeace noong 2021, ang masaklap na balita na ang kapital ng Pilipinas, ang siyudad ng Maynila, ay magsisimulang lumubog sa tubig pagdating ng 2030. Ngayon, gaano ba ito katotoo? Ayon sa isang pahayagan ng PhilStar noong July 2021 na pamagat ay Rising Seas Flooding may put 1.54 million people in Manila City at risk by 2030. Ang sabi diyan, sea level rise and coastal inundation threatened to consume the city of Manila by 2030. Affecting a large majority of the Philippines capital's 1.78 million people, according to a new report from an environmental organization. So inaamin diyan na by the year 2030, ang buong Metro Manila ay mukhang mabubura na sa mapa. Kaya kung akala mo ang baha ay dahil lang sa mga baradong kanal at malakas na pag-ulan, diyan ka nagkakamali. Ayon sa Climate Tracker, isa ang Pilipinas ang may mga lumulubog na syudad at ang pagtaas ng tubig sa bansa ay mas mabilis kumpara sa ibang nasyon. Sinabi na lumulubog ang Metro Manila ng 10 centimeters kada taon at ang dahilan ay urbanisasyon at water extraction.
Kapag sinasabing urbanization, ito ay pagdami ng mga ginagawang building, bahay at mga konkretong kalsada na humahadlang sa pagsipsip ng lupa sa tubig. Bawat subdivision at establishmento, sumisira ito sa natural na daluyan ng tubig at naiipon bilang baha. Sa sobrang siksikan na ng mga nakatirang tao dito sa lungsod, barangay at tabing ilog, mas dumarami ang basurang hindi nalulusaw, katulad ng bote at plastik na bumabara sa mga kanal at imburnal. Walang masama sa pagkakaroon ng urbanisasyon sa isang bansa dahil ito ay senyales ng isang pag-unlad. Pero ang problema ay kung sobra-sobra na at napapatay ng kalikasan at natatabunan na ang lupa, hindi na po balanse ang sistema ng kalikasan. Kasama din sa urbanization na sinasabing underground water extraction o ang pagkuha ng naiinom na tubig mula sa ilalim ng lupa. Sa dami ng tao sa Metro Manila na nangangailangan ng inumin, natutuyo ang tinatawag nilang underground water reservoir at gumuguho ang mga balon at lumalambot ang ibabaw. Kaya kung tatayuan ito ng mga subdivision, ang malambot na lupa ay nakokompress at bumababaw pa kumpara sa seawater level. Sa madaling salita, dahil sobra-sobra na ang nakatira sa Metro Manila at hindi na ito sustainable, apektado dito yung capacity ng isang lungsod para sa healthy environment. At isa pa rito, kung nahihirapan kang tanggapin ang ulat hinggil sa paglubog ng Luzon, huwag kang mag-alala dahil hindi lang Luzon, ito'y kalat-kalat na ang problema sa ibang lugar. Ayon sa balita ng revista na may mga syudad na lumulubog sa Pilipinas na hindi lang sa Metro Manila. Ayon sa ulat, mula 2014 hanggang 2020, sa bawat taon lumulubog ang ilang bahagi ng Metro Davao ng 38 mm. Meron din sa Legazpi na lumulubog ng 29 mm. Meron sa Cebu ng 11 mm at sa Iloilo na 9 mm. Kahit paano ay maliit lang kumpara sa paglubog ng Metro Manila. Sinasabi din na pinakamalala sa lahat ay ang Bulacan na lumulubog ng 109 mm kada taon. Kung hindi magkakaisa ang mga partidong politikal sa Pilipinas at pagtutuunan ang pansin ng problema ng lahat, baka ang buong bansa ay maapektuhan. Ibig sabihin, baliwala ang bilyong-bilyong pisong budget ng pampapagawa ng mga flood control projects dahil lumulubog na ang lupa ng Luzon. Kung mas mababa ang lupa ng Metro Manila kumpara sa sea level, di babalik din ang tubig sa atin. Dahil logically, ang tubig ay pababa at hindi po pataas ang agos. Di kaya ang totoo, pinagkakitaan na lang ng mga ganit na politiko ang naghihirap na mamamayan? Kahit alam naman nilang walang silbi ang flood control projects? Dahil kasi nga wala na magagawa ang flood control project sa lumulubog na Luzon. O mas marami pang politiko na mas pinili na yung pagkakitaan kumpara sa katotohanang ipaalam sa taong bayan ang paglubog ng Luzon. Kasi mas maigi nga naman kung di alam ng taong bayan ang katotohanan para tuloy-tuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya walang katapusan ng pagbabalita sa sakit ng ulo ng bagyo sa mga tao. Baha sa kalsada, matinding traffic at minsan wala ring namamasada. Marami ang stranded, yung iba ay hindi na pumapasok. Pero hindi po yan ang tunay na problema kundi yung lumalabas na ulat na lumulubog na po ang Luzon. Sana maaga ay maresolba na ng iba't ibang partidong politikal ang problema. Imbis na siraan sa kapwa, sisihin ng presidente, congressman at mayor, ay mas maganda kung matulungan ang bayan, hindi pa po huli ang lahat. Ang lahat ng ito ay senyales ng malapit na talaga tayo sa mga huling araw. Ayon sa Biblia, kung babasahin natin ang 2 Timoteo chapter 3 verse 2 to 3, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Nakapropesiya na po sa Biblia ng tao talaga sa mga huling araw ay magiging makasarili.
Kaya ngayon sa panahon ng paghihiganti ng kalikasan, huwag na po tayo magtaka sa mga nangyayari sa bansa natin ngayon, pagpapatunay na nasa mga huling araw na po tayo ayon sa banal na kasulatan. Kaya ipanalangin na lang po natin ang ating bansa.